Maraming nagsasabi sa amin noon, hindi nyo kakayanin yan, hindi matutuloy yan, hindi matatapos yan. Alam mo kung bakit? Kasi nakikita nila na wala naman talaga kami. Sa totoo lang kapag naiisip ko yon, napapaisip din ako. Dahil kagaya ng sinabi nila, wala naman talaga kami. At wala ring maipagmamalaki. Hindi ko rin alam kung paano magsisimula. Lalo na kung paano matatapos. Pero ganun pa man, hindi namin inisip yung sasabihin ng tao. Nagpasimula kami sa halagang 20,000 para sa pinapangarap naming bahay. Hindi para matapos agad, kundi para may masimulan. Kasi kung walang sisimulan, walang hihintay na matapos. Sa tuwing nagkaka-blessing kaming mag-asawa kahit maliit na halaga, ay binibili ko agad ng materyales. At dahil kulang nga kami sa budget, mukuha lang kami ng 1 o 2 mason. Tapos ako na lang yung helper. Para makatipid kami sa ibabayad sa tao. Para yung sobra, may ipambili pa namin ng ibang kulang na materyales. Kung tatanungin nyo kung pagod, oo. Dahil hindi rin biro ang magbuhat at maghalo ng simento. Pero okay lang, iniisip ko na lang na para sa pamilya ko itong ginagawa ko. Nakakatuwa talaga si Lord. Kasi kapag dumarating yung panahon na ubos na kami, biglang may dumarating na blessing, may dumarating na opportunity. Hindi man kalakihan, pero sapat. Sapat para makabili ulit ng materyales. Sapat para maipagpatuloy ulit ang pangarap naming bahay. Perfect timing talaga si Lord. Kung kailang wala ka na, tapos biglang may dumarating. Naalala ko yung prayer naming mag-asawa, na Lord, hindi po namin alam kung paano matatapos. Pero alam po namin na sasamahan niyo po kami hanggang sa matapos. Nakakatuwa lang kasi minsan may mga unexpected blessing talaga na dumarating sa amin. Hanggang sa unti-unti nakikita ko na yung pangarap naming bahay, lumalaki na yung improvement. Hanggang sa sunod-sunod nang may dumarating sa aming blessing. Kaya napasimulan na rin naming ipagawa yung kwarto namin. Sa mga naghahanap nga po pala ng magaling nagagawa ng kisame ninyo, kontakin nyo lang po itong ilalagay ko sa screen. Siya po yung nagkisame ng kwarto namin. At habang nagkikisame nga siya, sinabayan ko naman ng pag-i-skim coat para medyo makatipid kami at makabawas sa trabaho. Nakakatuwa lang si Lord kasi yung munting panalangin namin na magkaroon ng sariling bahay, ngayon unti-unti nang tinutupad ni Lord. Panalangin lang namin noon, Lord, sinimulan po namin ito. Sasamahan niyo po kami hanggang matapos. Hindi pa man tapos ang lahat pero nakikita na namin yung napakalaking improvement. Yung kwarto namin pwede nang tulugan. Yung sala namin may flooring na. At yung kitchen may lababo na. Yung dating pangarap lang, ngayon nahahawakan na namin. Naisip ko nga habang tinitingnan ko itong pangarap naming bahay na ito, paano kaya kung naniwala ako sa sinasabi ng ibang tao? Paano kaya kung hindi kami nagsimula? Siguro hanggang ngayon, nangangarap pa rin kami at wala pang nasisimulan. Pero dahil humakbang kami, kahit maliit, kahit mahirap, nakikita na namin yung resulta ng desisyon namin. Kaya sa'yo na nanonood ngayon, kung may pangarap ka at may gusto kang simulan, simulan mo. Huwag mong hayaan na ang boses ng ibang tao ang magdikta ng magiging buhay mo. Kasi kapag pinakinggan mo sila, maaaring hindi ka na magsimula. Pero kapag nagsimula ka, kahit mabagal, kahit unti-unti, makikita mo rin na yung dating imposible ay unti-unting nagiging posible. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil may Diyos na sumasama sa iyo. At balang araw, ikaw naman ang magsasabi, salamat Lord kasi nagsimula ako. Salamat sa Panginoon kasi na-experience po namin magkaroon ng bahay. Sa tulong at biyaya ni Lord. Grabe si Lord. Grabe, ganda. Thank you Lord.